is our last topic of our series, Summer in the Psalm Reprise. Yan. So, bago po tayo magpatuloy, no? Konting recap lang po sa mga Psalms na na-discuss natin starting nung first Saturday ng August. Okay, so as we remember, meron pong 5 books ang 150 chapters na Psalms, hindi po ba? So it was divided in this, book 1, chapter 1 to 41, book 2, 42 to 72, tapos Psalm 70, book 3, Psalm 73 to 89, book 4, 90 to 106, and book 5, 107 to 150. Now, bawat book po ay may kanya-kanyang genre. Amen po ba? So far po, okay, ang ating pong mga na-discuss during this Summer in the Psalms comes with book number 1. It starts with Psalm 1, Psalm 22, kung maalala nyo po, Psalm 23, Psalm 34, and Psalm 40. Next to that po is Psalm 91. Galing po sa book number 4, kung maalala nyo po yung God's Protection, di po ba? Amen. So, yung last week naman po natin came from book number 5, which is yung yan. So, so ito po yung last week natin na pag-usapan, Psalm 139 at saka Psalm 144, the battle belongs to the Lord. Naalala niyo po ba yung last week? Psalm 144. Now, since ito na po yung last topic natin for the series, Summer in the Psalm, and we still have 2 books left undiscussed, so might as well, mamili po tayo alin sa 2 book na natitira, yung pag-uusapan natin. Tapos, yung book na hindi po natin mapipili, which is yung book number 2, we really encourage you na tingnan niyo po yung genre ng God's Kingdom and His Rule. For sure, bawat genre po ng Book of Psalms o chapter ng Psalms is really as something must read. So we really encourage you, hindi po natin mababasa ngayon na book, which is yung book number 2, we really encourage you to read that. So, for this afternoon, pag-uusapan po natin is yung Psalm 73 na manggagaling sa book number 3, Laments and God's Faithfulness. Amen po ba? Amen. Now, ito po yung gagawin natin next. Babasahin po natin yung Psalm 73 from 1 to 28. So, ako po yung babasa ng Psalm 73 verses 1 to 18, tapos yung buong church naman po ang babasa ng Psalm 19 to 28. Medyo konti lang po, and for sure it's worth reading for. So, kung ready na po kayo, gagawin natin next, babasahin natin yung Psalm 73, magpe-pray tayo, then i-discuss natin yung Psalm 73 segment by segment, then try natin i-apply sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen, amen. So, kung ready na po kayo, may I invite everyone to please stand in reverence to God's Word. Amen. Amen. So, I will be reading Psalm 73 in NIV version. So, Psalm 73 verse 1 to 5. Surely, God is good to Israel, to those who are pure in hearts. But as for me, my feet had almost leaped, and I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. Continuing to 6 to 10. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. From their callous heart, iniquity, their evil imagination have no limits. They scoff and speak with malice. With arrogance, they threaten oppression. Their mouths lay claim to heaven, and their tongues takes possession of the earth. Therefore, their people turn to them and drink up waters in abundance.
verse 11 to 14. They say, how would God know? Does the Most High knows? This is what the wicked are like, always free of care. They go on amassing wealth. Surely in vain I have kept my heart pure and have washed my hands in innocent. All day long I have been afflicted, and every morning brings new punishments. Continuing to 15 to 18, and if I had spoken out like that, I would have betrayed your children. When I tried to understand all this, it troubled me deeply. Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Surely, you placed them on slippery ground. You cast them down to ruin. Then, church naman po, mabasa ng 19 onwards. 1, 2, 3. Amen. Join me in prayer. Father, thank you, Panginoon ko, sa pagbasa ng inyong salita. Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon ko, itong time na kami po mag-aaral at makikinig, Panginoon ko, ng inyong salita. Nang sa ganon, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon ko, ay mai-apply namin at matuto kaming lumakad, Panginoon ko, ng paraan o righteousness na inyo pong ibinigay at itinadhana sa amin. Panginoon, pinupuri namin kayo at pinasalamatan sa hapon to. Lahat ng ito ay amin tinataas sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So you may now be seated. Thank you so much. Now, so bago po tayo magpatuloy, so ipapakilala ko lang po muna sa inyo yung ating psalmist this afternoon. So kanina inintroduce na po sa atin yan ni Paul na ang ating pong psalmist ay walang iba kundi si yan yung ating psalmist. Siya po ay isang musician at ang pangalan niya po ay Asaph. Okay? So, si Asaph po, para lang po magkaroon tayo ng idea sa kanyang background, siya po ay isang musician na nagtatrabaho sa kaharian ni King David. Okay, so yung last time diniscuss po sa atin ni Pastor Jeff na si King David is eventually si David ay eventually naging king. Now, etong si Asaph ngayon nagtatrabaho ngayon under sa leadership ni King David as musician. Now, hindi basta-bastang musician to. Head musician si Asaph. Amen po ba? So kung ikukumpara mo sa panahon ngayon, para tong si Paul or si RJ na leader ng worship ministry, hindi po ba? Kapag gusto nila ng gantong song, they will execute, they will play it. Amen po ba? So, nung time ni Asaph, kapag sinabi ng hari na, alam mo, gusto ko ng medyo naboboard ako, gusto ko ng entertaining na song. So, itong si Asaph, yung magpi-play ng song na yon. Amen po ba? And dahil syempre, kapag sinabi ng hari, yun yung mangyayari, yun yung masusunod. Hindi po ba? Now, sa sa request niya po na entertaining song, you might actually hear etong sound na ito. Okay. So kapag sinabi po talaga ng hari na medyo na-bored ako, gusto ko ng entertaining song. So, pwede niyong ganun yung mga bagay na marinig nyo, and etong si Asaph, sila yung magpi-play nun. Amen? So, syempre, dahil iba lang yung genre nung kanta nun, pero same manner, ganun yung ginagawa ni Asaph para sa hari. Talagang i-entertain niya yung hari sa pamamagitan ng kanyang pag-play ng music. So, pag gusto ni King David mag-worship, ililit talaga siya ni Asaph na mag-worship. Ganun po yung trabaho ni Asaph sa kaharian ni King David. Now, judging Asaph sa point view na yun, okay, we will understand na si Asaph most likely is kumikita siya ng pera decent enough para mabuhay siya ng desente. For sure, ikaw ba naman nagtatrabaho ka sa ilalim ng hari? For sure, may kinikita ka na pera decent enough
para hindi ka maghirap. Amen po ba? Agree. Now, gusto ko lang pong marinig yung side niyo. Sino po rito sa inyo, may kakilala po kayo na nagtatrabaho sa kaharian ng SHEC o kaya nagtatrabaho kayo na yung owner ng company nyo is pag-aari ng SHEC. Meron po bang ganon dito? Meron po bang ganon? So far, sa church pala, ako pa lang pala nakapagtrabaho sa kumpanya na pinag-aarian ng isang SHEC. So, nung nasa Abu Dhabi po ako, napasok po ako sa company, tawagin nila is part ng Royal Group. Pag sinabi po kasi na ang company nyo is part ng Royal Group, ang ibig sabihin lang nun, ang may-ari nun is royalty, which is yung hari. So, dahil sa Abu Dhabi yun, ang most likely may-ari nun, walang iba kundi si Sheikh Al Nahyan. Hindi po ba? So, I can say to you, hindi ko man kilala ng lubusan si Asap. Sure na sure ako, meron siyang magandang income. Decent enough para mabuhay siya ng maayos. Amen po ba? Amen. Pero, nung nabasa natin yung Psalm 73, despite of na ganun yung kinikita ni Asap, despite of na ganun yung sitwasyon ni Asap o yung kondisyon niya, nakita po natin na nag-struggle siya sa kanyang buhay at sa kanyang relasyon sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Siya po ay nag-struggle sa kanyang buhay at sa kanyang relasyon dahil po sa inggit. Siya po ay nag-struggle sa kanyang buhay at sa kanyang relasyon sa Diyos dahil po sa inggit, na sa English ay envy. Can everybody say envy? Yes. So, it was being recorded sa Psalm 73, verses 3. Sabi niya ron, "For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked." Yung palang malinaw na, di ba? Naklarong-klaro na sinasabi ni Asap na siya po ay naiinggit sa sa yaman ng isang masamang tao. So, hindi po siya naiinggit dahil masama yung tao. Kaklaruhin ko lang po, siya po ay naiinggit dahil ang yaman ng mga taong to. Amen po ba? So, naiinggit siya. Sabi rito, they have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. So, klarong-klaro po na sinasabi ni Asap na kinainggitan ko hindi ko kinainggitan yung pagiging masama nila, pero kinainggitan ko yung yaman nila, yung yaman itong mga taon to, and yung stability ng pamumuhay nila, dulot ng kanilang pera, yung pananamit na meron sila, and even yung katatagan o yung stability ng kanilang pamumuhay na tinatamasa nila because of their money. Yun po yung kinainggitan ni Asap. Sounds familiar po ba? Sounds familiar po ba? Alam niyo po, kamakailan po, nagkalat po sa social media, and even laman ng mga balita, magpasahanggang ngayon, yung kwento nung isang pamilya na sinasabi nilang from riches to rags, from rags to riches, na tipong dati ang hirap lang nila, wala silang kayang mabili, or even yung savings nila walang kayang i-afford. Pero ngayon, meron silang 28 luxury cars. Merong mansyon. May malaking mansyon. Hindi lang mansyon, malaking mansyon. Tapos meron daw silang 11 digits na saving. Wow, 'di ba? Pero napag-alaman po na sila po pala ay sangkot sa maanumalyang mga ghost project ng gobyerno. Hindi po ba? Pero yung ang nangyari is samut-sari yung reaksyon. Yung iba yung iba galit na galit. While yung iba naman gusto palitan na yung gobyerno, palitan natin yung gobyerno, napakakurap naman. While yung iba gusto nila ng iba pang bagay, is talagang, alam mo yun, yung based sa mga reaction nila, talagang nababahala sila. Amen po ba? Pero mas nakakabahala po
alam niyo po ba kung ano? Is yung mga tao, ang reaksyon nila, karamihan, ang reaksyon nila is naiinggit sila dun sa yaman na yun. So, yung kasalukuyan po na nararamdaman ng mga tao is the same feeling na nararamdaman ni Asaph during his time. So, nakakita rin siya ng masamang taon to. Alam kong galing sa mali yung perang pinaghihirapan nila, pero naiinggit ako sa kanila. Exactly kung anong nararamdaman ngayon ng mga tao sa Pilipinas is exactly the same na nararamdaman ni Asaph. Now, para lang po hindi tayo para lang po makasave tayo ng time. So sa sinulat po ni Asaph, hindi natin pagtutuunan ng pansin yung mga masamang description niya doon sa mga wicked na tao. Instead, pagtutuunan natin ng pansin kung paano po natin mai-apply yung gustong sabihin ni Asaph sa atin sa kasalukuyang panahon. Kasi ako naniniwala po ako na kung maiinggit ka talaga, regardless kung masama yung kinainggitan mo o mabuti yung kinainggitan mo. Kasi po yung inggit is, pinapakita niya lang po na walang problema doon sa kinainggitan mo. Ang merong problema is yung pag-uugali mo or even yung perspective mo, which is patungkol sa iyong puso. Amen po ba? So yun yung pagtutuunan natin ng pansin. Instead na pagtuunan natin ano yung mga kasamaan na minention ni Asaph dun sa kanyang sulat sa Psalm 73. Narinig niyo na po ba yung praise na the matter of the heart of the matter is the matter of the heart. So para talaga natin masolve kung ano talaga yung ugat o yung parang puso ng problema, kailangan natin tumingin muna dun sa puso. Kailangan natin sagutin kung ano yung concern ng ating puso. So, etong inggit na to is an issue of our heart and that's what we're going to tackle. So, para mas mabilis nating matutunan, lalagay tayo ng mga tanong para maunawaan natin kung ano yung pag-uusapan natin. So, pag-uusapan natin ay, ito yung mga tanong para mag-guide tayo. Una, when and how envy starts in our lives. Pangalawa, what are the effects of envy to our lives? Dalawang points lang po. Tapos pangatlo, how to overcome envy in reference to sa binasa nating Psalm 73. Tapos syempre, pang-apat is life application. Agree po ba? Amen, amen. So, yun, so, unahin po natin sagutin yung when and how envy starts in our lives. So, let me just read to you Psalm 73, verses 3 to 6. Sabi niya rito, "For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are from common human burdens. They are not plagued by human ills. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence." Sa madaling salita po kapatid, kung mapapansin niyo po yung mga highlight kong mga phrases dyan, unang nangyari o naganap sa buhay ni Asaph is nakita niya yung mga bagay na meron sa iba. Tapos, napansin niyang wala sa kanya. So, sa madaling salita, kinumpara niya agad sa buhay niya. Nakita niya yung bagay na meron sa iba, tapos kinumpara niya sa kanyang buhay. Kaya sunod-sunod yung mga sinabi niyang, ang galing, ganito yung sa kanila, wala silang struggle. Habang ako meron. Ang galing sila, nakakapanamit sila ng ayos. Habang ako, ganito lang yung klase ng pananamit ko. So, pumasok po yung inggit nag-umpisa at pumapasok ang inggit kapag nakita mo yung mga bagay na meron sa iba at start mong kinumpare sa buhay mo. Amen po ba? So, doon po nag-uumpisa at pumapasok ang inggit. Sabi nga ni Merriam-Webster, envy is a feeling of discontent or covetousness regarding another's persons,
possession, and successes. So, that's how it started. That's when it started. Pag tinignan mo yung buhay ng iba at ikinumpara mo sa buhay mo, para tong, alam mo, may magnanakaw sa labas, tapos binuksan mo pa yung pintuan. Ganun yung klase o yung larawan ng isang taong nag-allowed ng inggit na pumasok sa kanyang buhay. Tinignan niya yung meron sa kanya, kinumpara niya sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. So now, sagutin naman natin, what are the effects of envy to our lives? Ano naman daw po yung epekto ng envy sa ating buhay? Siyempre, unang-una doon, discontent. Unang-una talagang magiging epekto ng inggit sa buhay mo ay discontent. Hindi ka talaga makokontento. Amen. So kagaya po ng sinabi ko kanina, si Asap po, is hindi naman siya naghihirap sa buhay. In fact, nagtatrabaho nga sa kaharian, and for sure, I strongly believe meron po siyang dissenting income. Decent enough para mamuhay siya ng ayos. Amen? Pero when he start na tumingin sa iba at pumasok yung inggit sa buhay niya, by looking on person's possession, nag-umpisa siyang hindi maging masaya. Kasi yun po talaga yung ibibigay sa'yo ng discontent. Hindi ka na magiging masaya. And you will start to feel na yung mga bagay sa paligid mo na dati, masaya ka na may ganito ka, ngayon, hindi mo na mahanap yung saya na yun. Yung mga dating meron ka, yung relasyon, yung bagay, o yung possession na meron ka, dati nagbibigay sa'yo yun ng kasiyahan. Ngayon, hindi ka na ngayon masaya sa mga bagay na narating mo, sa bagay na meron ka, sa bagay na, sa relasyon na meron ka. Alam mo bakit? Naiinggit ka. Tuturuan ka talaga niyang maging discontent. Amen po ba? So para tong isang tao na ninakawan ng saya. Para tong tao na ninakawan ng saya. Imagine niyo yun, yung saya na lang, libre na nga lang yun, ninakaw pa sa'yo. Ganun yung epekto ng inggit sa buhay natin. Amen po ba? So katulad po ng sinabi ko kanina, si Asap po, hindi naman po siya naiinggit sa kasamaan na meron yung mga tao. Alam mo, ang sama niya, naiinggit ako, parang gusto kong maging ganun. Hindi po ganun, naiinggit po siya sa yaman na meron yung mga masamang tao na yun. Now, ang problema kasi po ng pagiging discontent is, kapag po kasi, halimbawa, may isang bagay kang kinaiinggitan. Di ba? May isang bagay ka na kinaiinggitan. Tapos yung bagay na yun, yung kinaiinggitan mo, nakuha mo, alam mo, sunod na problema, may makikita ka ulit na isa pang tao na mas malaki pa o mas meron pa siya sa bagay na wala ka. Tapos kaiinggitan mo na naman. Tapos cycle na yun, hindi na yun matatapos. Yung mga bagay na kinainggitan mo kasi palagi ka makakita ng taong higit pa sa'yo. Yun yung isang problema ng discontent. Sabi nga dito, the problem is that once we start measuring our happiness by what others have, there is no end. There is no end to what we think we need. We can always find someone. Totoo po yun. You can always find someone who has more than we do. And so even as God gives us more, we shift the bar for happiness higher because we start comparing ourselves with someone else who has even more. Alam mo, dati ang dali mong pakisamahan. Alam mo, dati ang dali mong pasahin. Pero nung pumasok yung inggit sa buhay mo, hindi ka na naging kontento kasi palagi mo na lang nakikita yung mga bagay na meron sila tas wala ka. Tas ang nangyayari nung nakuha mo na, hindi ka pa rin naging masaya. Alam mo kung bakit? Kasi nakita ka na naman ng isang taong mas marami sa meron ka, tapos gusto mo uli yun.
cycle of chasing after the wind. Hindi na natapos yung mga bagay na gusto mong mangyari. Alam niyo po, kaya po yung yung mga government official po natin, kahit po meron na silang milyon, dahil nakita nila sa pwesto nila, merong mas mataas sa kanila, alam mo, tendency nila, gusto ko rin ng bilyon. So whatever it means para magkaroon ng ganong bilyon, gagawin nila yon. Tapos pag nakita nilang may bilyon na sila, uy, grabe, gusto ko rin nung ganon. Tapos, alam mo, meron na silang bilyon, just imagine. Pupunta pa sila sa next level para makuha nila yung ganon. Kaya po, ganon po yung litrato ng isang government official na hindi po nananampalataya o walang Diyos sa kanyang buhay. So, I really hope na yung bawat isa po sa atin, when it comes po sa pagpili po ng magiging government official, consider na yung tao po is merong Diyos sa kanyang buhay kasi it will really, really help him na maging content. And now, alam niyo po may isang common sa kanila, sa mga official o sa mga tao na, alam mo yun, meron sila dating ganito, tapos nakuha nila tong part na to, tapos still nakakita pa rin sila ng isang bagay na mas valuable dun sa kanila, tapos kinaiingitan nila. Alam mo, even makuha na nila lahat ng bagay na kinaiingitan nila, alam mo isang common sa kanila, hindi sila masaya. Isang bagay na common sa kanila, hindi yung sobrang yaman nila, kundi isang bagay na hindi sila masaya. Hindi na natapos yung mga bagay na hinahanap at tinitignan nila. Amen po ba? Amen. So, let's move forward. Now, let me just, sorry, may nakalimutan po akong verse dito. Naalala ko po, sabi nung isang wise man sa Proverbs, sabi niya sa Proverbs 30, chapter 30, verse 9, sabi niya, Lord, nagpray siya doon, pag nabasa niyo po yung 28, sabi niya, Lord, huwag niyo naman po akong bigyan ng sobrang dami, kasi po baka makalimutan ko na, so kanina po, dinidiscuss ko sa inyo, na hindi na natapos yung paghahanap nila ng bagay na gusto nila dahil nakakita sila ng mas malaki o mas mataas sa kanila, is para na po silang insatiable. Alam niyo po ba yung word na insatiable? Yes, thank you, Karen. So, insatiable para po sa mga hindi pa nakarinig ng word na insatiable. Pag tinagalog mo kasi itong insatiable, kung i-relate mo sa pagkain is parang taong walang kabusugan. Pag nirelate mo ang insatiable sa pagkain, ito yung mga klase ng taong walang kabusugan. O kaya pag nirelate mo naman ang insatiable sa mga taong, in relating to possession o kaya money, ang Tagalog po nito is gahaman o sakim. Yun po yung Tagalog niya. At kapag i-relate mo naman yung insatiable sa relasyon, ito yung mga klase ng taong salawahan. Hindi ka na nakontento. Meron ka na nga, parang gusto mo pa ng iba. Ganon po yung insatiable. Hindi natatapos na needs and wants ng isang tao. Kasi akala mo kailangan mo yun, pero ang totoo hindi mo naman kailangan. Nakita mo lang na meron siya, tingin mo kailangan mo na din yun. Amen po ba? Ganon yung tinuturo sa atin ng discontent. Amen po ba? Kaya sabi tuloy ngayon sabi tuloy ngayon ng wise man sa Proverbs, chapter 30, verse 9. Sabi niya rito, nag-pray siya kay Lord, sabi niya, Lord, huwag niyo po akong bigyan ng sobrang dami. Kasi po baka makalimutan ko na kayo. O kaya, Lord, huwag niyo naman akong gawin sobrang hirap, Lord, kasi baka matuto naman po akong pagnakaw. At mapahiya yung pangalan niyo. Baka i-condemn nila ako, tapos sabihin nila, Kristiyano ka pa man din. Ganyan. Ayaw niya mangyari yun. Sabi ng wise man. Alam mo, isang bagay na natutunan ko while meditating dito sa chapter 30, verse 9, totoo yung sinabi ni Jesus
sa mga further, yung beatitudes niya, na talagang ang Panginoong Diyos, sobrang generous niya na ibibigay niya yung mga bagay na hindi mo kayang i-imagine. At even more than what you ask, katulad po ng kinanta natin kanina. Ganun po talaga ang nature ng Lord. Ibibigay niya sa atin yung mga bagay more than what we ask or more than what we imagine. Pero ang tanong doon, ready ka na ba? Ang tanong doon, ready ka na ba? O baka pag nakuha mo yun is magkaroon ka lang ng discontent. Naalala niyo po ba yung diniscuss nating Romans 12 verse 2 na i-renew mo yung mind mo? And seek His kingdom first. Kasi kapag hindi mo sinik yung presensya ng Diyos sa buhay mo, what most likely to happen when God give you the thing that you ask for, ang next mong gagawin, itataas mo ulit yung demand mo or your needs mo. Wala nang katapusan sa mga bagay na hinihingi mo at hinihingi mo sa Diyos. Amen? So yun po yung unang gagawin na inggit sa buhay natin, discontent. Amen? So ito naman po yung pangalawa. Ang next pong gagawin sa atin ng NBI, destroy our values and every good things in us. De-destroy niya po yung mga magagandang bagay o yung mga values o yung integrity natin at saka yung mga gandang bagay sa buhay natin. Amen. So, gaya po ng sinabi ko, sisirain po nung inggit yung mga bagay na mga ganda sa buhay natin. So kung meron kang magandang relasyon sa Diyos, alam mo, pag pinapasok mo yung inggit sa buhay mo, it's just a matter of time. Masisira yung relasyon na yan. Kahit hindi man sa Diyos, kahit kung may partner ka man, o kung nasa business ka man, o parang nasa pagbubuhay, pag-empleyado ka, pag pinapasok mo yung inggit sa buhay mo, masisira yung mga magagandang bagay na yun. And for sure, sa mga kasama po natin dito na into relationship, for sure, hindi nyo yun gustong mangyari. So kung gusto nyo po na makip na maganda yung pagsasama ninyo, huwag nyo pong papasukin yung inggit sa buhay ninyo. Kasi exactly po yung nangyari kay Asaph, nung nainggit siya sa yaman nung mga, sa yaman nung mga wicked people, alam mo yung next na nangyari, katulad po na in-explain ko sa inyo, hindi po siya naiinggit, uy, ang sama nito, gusto ko na rin maging masama, ganyan. So, hindi po ganun, naiinggit siya sa yaman ng taong na yun. Kaya naman, kung anong kailangan gawin para makuha ko yun, ganun na lang din gagawin ko. Masama sila, tas nakakakuha sila ng pera, na ganun kadami, ganun na lang din gagawin ko. Ganun na lang din yung gagawin ko. Alam niyo po, nung nalaman ng mga tao, naunawaan nila, na yung dalawang mag-asawa na tinutukoy ko kanina is, nakakakuha sila ng ganung kadaming Rolls Royce, malaking mansyon, dahil napag-alaman na sila po pala ay mga contractor ng DPWH sa kanilang mga ghost project. Alam mo, lahat ng tao, kahit yung skills nila, wala nang kinalaman sa pagbibuild. Kahit parlorista sila, alam mo, sinasabi nila, gusto ko na rin maging contractor. Gusto ko na rin maging contractor kahit nga yung pinag-graduatean mo, yung skills na meron ka, hindi related sa engineering o gusto ko na rin maging contractor kasi gusto ko yun. Gusto ko maging mayaman na tulad nun. Gusto ko din yung ganong Rolls Royce. Alam mo, kahit alam mo na masama yung pamamaraan ng pagkuha ng pera, dati may integrity ka, meron kang karakter, may maganda kang kalooban. Pero nung nakita mo na ganun ang yaman nila, paano nila nakukuha yun? Ganito pala, sige, ganun na lang din gagawin ko. Nasira yung values mo. Nasira yung bagay na meron ka. Amen po ba? So yun yung unang gagawin nung inggit sa buhay mo. Sabi pa nga doon ni Asaph, actually, kaya ako nasabi na yung inggit talaga nakakasira po talaga ng relasyon kasi alam mo, nung nag-pray siya kay Lord, actually si Asaph po ay mabuti pong tao. Makikita po natin sa verse 13 na sumusunod po talaga siya sa Diyos.
Tapos kung ano yung pamamaraan ng Diyos, sinusunod niya. Pero dumating siya sa point, na alam mo sinabi niya, Lord, sumusunod naman ako sa iyo Ginagawa ko naman yung mga bagay na sinasabi mong tama. Pero bakit ganun, Lord? Sila, Lord, hindi gumagawa. Ako gumagawa. Sila meron, ako wala. As if na parang nakukuha mo yung mga bagay na kailangan mong makuha dahil sumusunod ka sa Diyos. Which we all know na hindi nag-work out ng ganoon. Tapos pag hindi mo nakuha yung bagay na gusto mo, ni-record niya sa verse 22. Sabi niya rin, no, I was senseless and ignorant. I was brute beast before you. Galit na galit siya sa Panginoon. Alam mo kung i-relate mo yan sa panahon ngayon, wala na yan. Hindi na niya kung nasan yung presensya ng Diyos, lalayo yan. Ayoko na. Hindi na yan pupunta sa church, hindi na yan nahanap ng kahit anong way para maramdaman yung presensya ng Diyos sa buhay niya. So in short, nasisira po. Kung may maganda kang relasyon sa Diyos, yung inggit, pag hinayaan mong pumasok sa buhay mo, sisirain nun yung magagandang bagay sa buhay mo, including relationship, including your values. Amen po ba? Amen. Now, ngayon po, na nauunawaan na natin, na ganun po yung gagawin ng inggit sa ating buhay is we really ask you na kung gusto niyong protektahan yung buhay niyo bilang buhay mag-asawa o kaya kung kayo naman po ay merong kapatid, merong kapamilya o kayo naman po ay bilang mga empleyado or ganun din po sa pagiging servant ng Panginoon. At ganun din po, sa bilang mananampalataya ng Diyos, we really ask you, huwag niyo pong i-open yung doors niyo sa kahit anong bagay na maiinggit kayo. Kasi hindi po ito isang bagay na minamaliit. Yung inggit po, sisirain niya lahat ng bagay na magaganda sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Now, since natapos na po natin yung when and how envy starts in our life, tapos what are the effects of envy in our lives? Ngayon naman po, pag-usapan naman po natin next is how to overcome envy. How to overcome envy. Alam niyo po, pwede na po nating hindi sagutin etong tanong na to kasi in the first place, kung hindi mo i-entertain yung inggit sa buhay mo, definitely hindi ka talaga may inggit. Kung hindi mo na i-entertain yung inggit, definitely, hindi na natin kailangan sagutin to. Pero dahil alam nyo po ba, sa ating pong mga tao, natural po sa atin ang mainggit. Kasi po itong nature ng inggit na to, itong simple nature ng inggit, minana natin to kay Adam and Eve. Si Eve talaga ang kauna-unahang bumanggit ng sana all, nakakain ng mansanas. Kaya naman, ngayon, tayo, may makita tayong desireful, tapos wala tayo, alam mo, next na gagawin natin, kailangan makuha ko din yun. Yung traits na yun, from Adam and Eve, papunta sa atin. Kaya alam niyo po, yung mga kids po na meron tayo dito, huwag niyo pong turuan niya mainggit. I assure you, marunong sila. Kasi minana natin yun Hindi mo yun maiaalis Amen? Pero dahil po, nature natin yun, it's really about time na pag-usapan po natin. Kung sakali man tumama o mapol kayo sa inggit, kailangan po talaga nating malaman yung antidote kung paano po natin ma-overcome yung inggit. Amen po ba? Amen. Amen. So, kung ready na po kayo, ito po yung antidote o yung paraan para ma-overcome natin yung inggit. Let me just read to you Psalm 73, verses 16 to 19. Then after nun, magja-jump po ako sa verses 23 to 24. Sabi niya rito, sabi ni Asaph dito, when I tried to understand all this, it troubled me deeply, till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny.
18. Surely you place them on slippery ground. You cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. Yet I am always with you in 23. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterwards you will take me into glory. Amen. So, ito yung eksaktong nangyari. So, sa kalagitnaan po na natotrouble si Asaph, tinamaan na siya ng inggit, nahulog na siya sa inggit. Meron na siyang feeling ng discontentment, disappointment, may anger na nga siya, katulad nung nabasa natin sa verse 22. Lahat ng yun biglang nag-iba. Lahat ng yun biglang nag-shift. Nag-shift yun nung sinabi sa 17. Lahat daw nagbago till I entered the sanctuary of God. So sa panahon po natin, the moment na nag-step in ka sa simbahan at nag-worship ka, naunawaan niyang bigla. Alam mo, meron po ba rito na pag nag-worship tayo, nangungusap yung Diyos, bigla kang nagkakaroon ng glimpse ng heaven, bigla kang, alam mo yun, bigla mo nakikita yung mga angels, kasabay mong kumakanta. Yung tipong ganon. Hindi sinabi exactly, pero sinabi ni Asaph, naintindihan ko bigla. Naunawaan ko nga pala at mayroon silang katapusan. Habang yung bagay na dapat ko palang i-pursue, yung mga bagay na panghabang buhay. So nangyari yon when he stepped in to the sanctuary of God and then start to worship God. And then, yung Diyos nang usap sa kanya, ito pala, yung mga bagay na panghabang buhay, kailangan pala, ito yung pinupurso ko. So, sa pamamagitan po ng presensya ng Diyos, pinaalala po sa kanya, pinaalala kay Asaph, na yung mga bagay na panandalian, which yung mga bagay na kinaiinggitan niya, saglit lang pala yun. Saglit lang po pala yun. Habang, kailangan ko palang ipaling yung attention ko sa mga bagay na kinainggitan ko, which is panandalian lang, sa mga bagay na panghabang buhay, na pangmatagalan. Amen. Kaya po itong Psalm 73 na to is, binigyan ko po siya na entitled na Eternal Perspective. Kasi ito lang po talaga ang kailangan natin maunawaan. Pag tayo po ay tinamaan ng inggit o nahulog na sa kainggitan, kailangan po nating ipaling ang ating isip sa mga bagay ng mga panandalian, papunta sa mga bagay na panghabang buhay. Amen po ba? Amen. Totoo po yun. We are not meant to live as if this life is all there is. Tayo po ay matututong mabuhay. We are meant to live keeping eternity in our mind. We're not meant to live as if this life is all there is. Kailangan po talaga nating matutunan, mabuhay, na ilagay sa isipan natin yung mga bagay na panghabang buhay. Tayo po na mananampalataya at tagapagmana ng kaligtasan ng Diyos, hindi po tayo tinadhana. Hindi po tayo tinadhana na minsan nang mabubuhay, tapos pag namatay, that's it, end of story. Hindi po ganun. Tayo po ay tinadhana sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa ating buhay na minsan nang mamamatay at pagkatapos noon habang buhay na mabubuhay. Amen po ba? Amen. So, biglang nag-shift yung mga bagay-bagay sa buhay ni Asaph nang naunawaan niya, oops, ito pala, alam ko ding hangganan nila. Habang ako sa presensya ng Diyos, naunawaan ko na panghabang buhay ang bagay na pinupurso ko. Amen? Amen. Amen. So, sabi nga po ni Paul, sa sulat niya kay Timothy in 1 Timothy, chapter 6, verse 7 to 8, sabi niya rito, we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it.
But if we have food and clothing, we will be content with that. So, gaya po ng sabi ko sa inyo, we are meant to live na ang buhay po na meron tayo ay panghabang buhay at hindi po panandalian lamang. After po nito, minsan ang mamamatay, after nun, mabubuhay na ng habang buhay. Kaya naman po, yung mga bagay sa buhay natin, more than what we need, will be of no use. Yung mga bagay sa buhay natin na more than what we exactly need, will be of no use. Kasi sabi po nga ni Paul kay Timothy, alam mo, pumunta tayo sa mundong to, walang kahit anong bagay na dinala, aalis din tayo dito ng mundong to na walang dadalhin. More than what you need, hindi mo na yung kailangan. Yung mga bagay lang na talagang kailangan mo. Sabi nga niya, kung meron kang damit at meron kang pagkain na nakakain, you will be content. Okay na yun. Sabi niya. Amen? So, bigla pong naunawaan ni Asaph na darating talagang tinakdang panahon para sa atin na yung mga bagay na mahalaga daw sa atin, hindi natin madadala. Sabi ni Asaph, yung mga bagay na tingin natin mahalaga sa ngayon at yung yaman, ay hindi natin yun madadala. Pero alam mo kung anong natutunan niya, yung bagay pala na yung yaman na meron tayo, ang kaya lang pala nating gawin is paunahin sa langit. Yung pala yung kaya nating gawin. Yung bagay na yun, yung yaman na meron tayo, hindi natin yung madadala pag namatay tayo, pero pwede nating paunahin yung yaman na yun. Sabi ni Jesus himself, sinabi niya sa sulat ni Matthew chapter 6 verse 19 to 21, sabi niya rito, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, sabi niya doon, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Alam mo, sobrang gustong-gusto ko tong verse na to, lalo na nung sinabi ni Jesus based sa sulat ni Luke. In parallel to this verses, sabi niya rito, sa sulat ni Luke, si Jesus himself, nagsabi pa rin ito, sabi niya, sell your possession and give to the needy. Provide yourselves with money bags, sabi niya, that do not grow old, with a treasure in the heaven that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Now, para bang tila sinasabi na direkta ni Jesus sa pamamagitan ni Luke sa atin, na alam mo, gawan mo ng favor yung sarili mo. Gusto mo maging ganap na mayaman? Gusto mong maging ganap na mayaman, mag-provide ka sa sarili mo ng money bag sa pamamagitan nitong bagay na sinabi niya. So, hindi po sinasabi ni Jesus na yung lahat ng ari-arian na meron ka, ibenta mo, ibigay mo sa mahihirap, tapos huwag kang magtira sa sarili mo. Hindi ganun yung sinabi ni Jesus. Sinasabi ni Jesus, alam mo, instead na mag-focus ka sa mga bagay na wala ka at mainggit ka at maging discontent ka, tuturuan ka ng mga bagay na hinahanap mo na maging discontent, na kapag nakuha mo, magiging discontent ka pa rin, na hindi ka magiging masaya, ang gawin mo, mag-focus ka sa bagay na meron ka. Mag-focus ka sa bagay na meron ka at tignan mo kung paano yung bagay na meron ka makakatulong ka sa iba. Sa pamamaraan na yun, sabi ni Jesus sa kanyang salita, ginagawa mo ng favor yung sarili mo. Gumagawa ka ng money bags na nasa kalangitan na ngayon eventually magagamit mo. Na eventually ikaw din na makikinabang. Parang tinuturo niya sa atin, gusto mo mag-invest ng ayos, gusto mo maging ganap na mayaman habang buhay, ito yung gawin mo. Amen po ba? Nasasakyan po ba?
Amen, amen. So, yun po exactly tinuturo sa atin ni Jesus. Instead na mag-focus ka sa mga bagay na wala ka at pag nakuha mo, magiging discontent ka and then after nun, parang wala nang hanggan yung pag-ahabol mo sa mga bagay na gusto mo, mag-focus ka sa bagay na meron ka at tignan mo kung paano ka makakatulong sa iba. From that way, ginagawa mo ng pabor yung sarili mo. Amen po ba? Amen, amen. So, now, nauunawaan na po natin mga kapatid na kailangan po nating ipaling ang ating isipan from temporal things into eternal things o from temporal perspective papunta sa eternal perspective. Ngayon naman po, ilagay natin siya sa life application. Amen po ba? Amen. So pag-usapan naman po natin yung life application. Ito po yung life application number 1. Attend weekly worship service and read God's Word daily. So, 4 lang po to na life application. So, now, tawag dito, sa mga past na pag-aaral natin, natutunan natin na ano ba to, na yung pag-attend sa worship, sa mga worship service, o kaya pagbasa ng salita ng Diyos, o kaya pag-attend sa mga Bible study, helps us na maramdaman yung presensya ng Diyos. And na nalaman natin na ang benefits nun, alam mo yun, magkakaroon ka ng kapahingahan, magkakaroon ka ng parang lakas ng loob, parang ano. Ngayon naman, natutunan naman natin na kapag nasa loob ka ng presensya ng Diyos, nagkakaroon ng kaliniwanagan yung isip mo. Nagkakaroon ng kaliniwanagan yung isip mo. Nung pumasok ka rito sa church na to, meron kang mabigat na problema. Paglabas mo, may problema ka pa rin, pero this time, alam mo na yung gagawin mo. Ganun exactly yung nangyari kay Asaph. Meron man siyang problema nung pumasok siya sa presensya ng Diyos, pero lumabas siya na may iba ng perspective. Hinarap niya yung problema niya na yun, tas this time, alam niya na paano niya tatalunin yung problema na yun. Amen po ba? Ganun yung larawan ng isang Kristiyano na sa tuwing uma-attend ng worship service, nagbabasa ng salita ng Diyos o uma-attend ng Bible study. Ganun yung larawan ng isang Kristiyano. Amen po ba? Talagang beneficial sa kanya ang pagkakaroon ng presensya ng Diyos. Kaya naman sabi kanina sa kanta natin, as for me, your presence is good. Kasi talaga naman, yun lang enough na. Amen po ba? Amen. So, hindi lang si Asaph ang nag-testify nito. Even si Paul, sa sulat niya sa mga Philippians, tinestify niya din na ang pagkakaroon ng Diyos sa buhay mo will tell you how to be content. Sabi niya rito sa Philippians 4, chapter 4, verse 13. Sabi rito, Philippians 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Alam niyo po ba itong verse na to, madalas ko itong nakikita sa mga Kristiyano na nauunawaan ko na yung pinagdadaanan silang problema. Well, hindi naman po ako against doon kasi talaga namang pangako ng Diyos na palalakasin kanya. Pero alam niyo po ba, ang konteksto ng Philippians 4, verse 13, ay konteksto ng pagiging kontento. Pag tinignan niyo po yung, ano po yung mga verses bago yung 13? Diba? 12, 11. Pag nabasa niyo po yung verse 11 and verse 12, sinasabi doon ni Paul, na alam ko yung pakiramdam ng nangangailangan at alam ko yung pakiramdam ng marami. Kasi merong Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas para makontento. Kaya siya nag-come up sa verse 13. Alam na alam ni Paul na yung inggit ang isa sa mga pinakamalaking kalaban ng mga Kristiyano. Kaya niya binitawan tong powerful verse na to na mostly sa atin ginagamit sa tuwing may problema. Pero to be honest, ang konteksto nito nanggaling sa pagiging kontento. Talagang sa presensya ng Diyos ka lang matututo maging kontento. At dahil po natural sa atin ng mainggit, kailangan po natin ng supernatural strength came from God para tayo po mag-survive at hindi maging inggit, maging kontento sa kanumang bagay na meron tayo. Amen. So, kaya po, ganun ka-importante
na maramdaman po natin ang presensya ng Diyos, we really advise you, we really encourage you, attend po kayo ng weekly services. Attend po kayo ng Bible study and even read God's Word daily. Kasi sa pamamagitan lang po nun, mararamdaman nyo yung presensya ng Diyos at magkakaroon ng kasagutan yung mga problema nyo. Amen po ba? Amen, amen. So, second po na ng ating pong life application ay be grateful. Everybody say, be grateful. Amen, amen. So, alam niyo po, kapag kayo po ay grateful sa mga bagay na meron kayo, mas mabilis mag-focus sa mga bagay na meron ka, kahit na malaki man yan o maliit. Kasi alam bakit? Even yung maliit na bagay, pinagpapasalamat mo na. Samantalang mabilis din sa isang Kristiyano na makalimot sa mga bagay na meron siya kapag panay ang complain niya sa mga bagay na wala siya. Alam, bilis mong makalimot. Meron kang ganito, hindi mo alam kasi panay ka reklamo. Pero if you will practice being grateful, start celebrating small wins, o kaya pasalamatan yung Diyos sa mga bagay na pinagkakaloob niya sa'yo, eventually, makikita mo pa yung mas malaking bagay. Narinig niyo na po ba yung kasabihan na find good things in this man and then you will see more of it? It's exactly the same thing na tinuturo sa atin ng pagiging grateful. Maging grateful ka sa mas mga maliliit na bagay. Tingnan mo, makikita mo, mas marami ka pang makikitang ipagpapasalamat right after mo matutunan yun. Exactly the same with us. So kaya naman po, tinuturo po sa atin ni Asaph na maging content at maging grateful po tayo sa mga bagay na meron po tayo. Sama sa maliit. Then you will find out yourself na nag-i-start ka na magpasalamat sa mas mga malaki pang bagay. Amen po ba? Amen, amen. So, eto naman po yung number 3, life application po natin. Sabi rito, avoid and detach from comparing. Avoid and detach from comparing. For sure, tayo po ay nasa mga hustong gulang na, di ba? At alam mo, ng conversation ay mag-i-start sa ganito at magtatapos sa ganito, we really advise and encourage you. Kapag alam nyo pong yung start ng conversation nyo ay mag-uumpisa sa pagko-compare, stop it. Kasi po, ang pagkukumpara ay parang larawan ng isang taong gusto mo safe yung bahay mo, pero nung may magnanakaw sa labas ng pintuan, binuksan mo yung pinto, vulnerable ka na sa kahit anong gusto niyang gawin sa buhay mo. Ganun po yung inggit. Pag hinayaan niyo siyang pumasok sa buhay ninyo, vulnerable na siya kahit anong gawin niya sa buhay mo. And most likely, yung mga tao po na inggit, ang next pong gagawin, sisirain niya yung values mo, sisirain niya yung mga gandang bagay sa buhay mo. Dati, ang bilis mo pakisamahan. Dati, ang bilis mo maging masaya. Ngayon, kahit anong bagay nang gawin sa'yo, hindi ka nagiging masaya. Tapos, dahil nga lagi kang galit, yung mga tao sa paligid mo, hindi na alam kung paano ka pakikisamahan. Yung mga tipong ganon. So, we really encourage you, avoid or detach from any conversation na mag-uumpisa, na mag-compare sa mga bagay na wala kayo, tapos meron sila. Okay, yung pagpasalamat mo, yung alam mo, natutuwa ako kay ganito, na-promote siya, ay praise God, okay yun. That's it. Huwag na sana kayo umabot na i-start mo, kumpara yung sarili. Naku, yari na. Agree po ba, church? Amen, amen. So, malapit na po akong matapos. Huwag mong mag-alala. Konting-konti na lang po. Okay, and next po nito ay be part of God's community. Be part of God's community. Alam mo po, huling mensahe po ni Asaph sa kanyang Psalm 73 is habang buhay niyang itetestimony yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Nabasa po natin kanina, hindi po ba? Amen. Now, paano nyo gagawin yun? Kung kayo lang po mag-isa sa buhay ninyo, wala kayong community ng believer ng Diyos na involved kayo.
Hindi po ba? Sangayon ako sa sinabi ni sangayon ako sa sinabi ni Asaph that forever I will testify your goodness in my life. And mangyayari lang po yun kapag meron kayong community na sinasamahan. So, we really encourage you kung kayo po is wala po kayong Bible study o kaya yung hindi pa kayo part ng kahit na anong community o Bible study na meron po ang Grace Unlimited, we really encourage you. Huwag nyo pong i-keep sa sarili nyo yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa inyo para po ma-practice po ang pagiging grateful ninyo. Magkaroon po kayo ng community ng believer na kapag pinapurihan yung Diyos, alam mo yun, may ignite ka na magpuri rin sa Diyos. Kasi pag sumama ka sa mga taong corrupt, eventually makukorrupt din yung values mo. Pero pag sumama ka sa community ng mga mananampalataya, eventually, kung palagi sila nagpapasalamat sa Diyos, eventually, nauhuli mo na yung sarili mo. Nagpapasalamat ka na rin sa Diyos. Eventually, mauhuli mo rin yung sarili mo. Dati, hindi mo magawa mapagtaas ng kamay para papurihan ng Diyos. Eventually, dahan-dahan, mauhuli mo rin yung sarili mo na nagpupuri ka na sa Diyos. Kung ganun yung mga klase ng tao na sasamahan mo. Amen po ba? Amen. So, one last slide po para po ma-conclude na natin yung ating Summer in the Psalm series. Ito po yung ito pong lahat ng bagay na meron po tayo is, we're really sure na pinagkaloob po sa atin ng Diyos. Now, yung mga bagay na, alam mo yun, yung kontento kasi yung pagiging kontento kasi hindi naman niya sinasabi sa iyo na huminto ka ng mangarap. Hindi naman, syempre. Naniniwala ako na yung Diyos na ating sinasamba, nung namatay siya sa krus, sabi niya ron, siya bilang mayaman, naging mahirap para ikaw yung maging mayaman. Tapos siya, na merong malusog na kalusugan, dumanas ng bugbog na katawan, para lang sa kanyang mga bugbog na katawan, ikaya gumaling. Ganun kasi yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya naman, sa lahat ng bagay na meron tayo, yung mga bagay na kailangan natin, pwede nating itaas yun sa Diyos. Yun talagang kailangan natin gawin. Hindi natin kailangan na tignan yung iba, ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Bakit hindi ginagawa ng Diyos sa buhay ko yun? Hindi natin kailangan mag-come up sa ganon. At ngayon, natutunan natin na yung higit sa mga bagay na pangangailangan natin will be of no use dahil hindi naman natin yung madadala sa langit. Pero ang pwede pala natin gawin, yung mga bagay na meron tayo, pwede natin paunahin sa langit ng sa ganun. Gaya ng sabi ni Jesus, para siyang money bags. Gusto mo mag-invest ng tama, ganun yung gawin mo. Amen po ba? So lahat po ng ito ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Amen, amen. Kaya samahan niyo po ako, i-declare po natin yung big idea natin for this afternoon. So, in 1, 2, 3, in Christ, we are destined for eternity. One more time. In Christ, we are destined for eternity. Thank you so much. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now that we conclude Summer in the Psalms, we really hope on behalf po ng mga geo-preaching team natin na nag-preach ng Summer in the Psalms, we really thanking you na sinamahan kami for this 9 weeks na tayo po ay nag-aral, and we really look forward na na-encourage po namin kayo na magbasa o alamin pa kung ano yung mga meron sa Psalm. And syempre, samahan na rin po natin ng panalangin na alam mo yun, next year, pag-usapan ulit natin yung Summer and Psalm kasi nadami pang chapter, hindi po ba? For sure, ma-amaze po kayo sa mga nilalaman po ng Psalm, and you will find yourself na bawat genre pala ay merong mensahe ng grasya sa ating buhay if we will just make time or priority of God's Word sa ating buhay. Amen po ba? Next series po, kaaabangan nyo po yun. Dahil po kung yung next series po natin would be Book of Wise Men. Gusto nyo po bang maging wise? We really advise you yung month ng
yung month na October will be i-block nyo sa mga sa mga lakad na meron kayo kasi pag-uusapan po natin na sa church is yung Book of Proverbs. Amen po ba? Amen. So, can I invite you to all stand?